Panay ang pagpapaypay ni Jana sa mga uling na pinagbabaga niya. Iihawin niya ang tanigi na ulam niya sa tanghalian. Nakapagsaing na rin siya. Ayaw naman niyang abusuhin ng generator dahil mahal ang gasolina. Kailangan pa rin niyang magtipid. Half-cook na ang tanigi nang lumapit sa kanya si Sil. Ngingisi-ngisi ito. Batay sa itsura nito ay parang may kailangan ito sa kanya. I have a little problem. Umupo ito sa tabi niya. Nakasalampak siya sa lupa. Ano na naman, wala akong rice, wala rin akong lutuan. Hindi naman ako Japanese, hindi ako mahilig sa hilaw na isda. Bakit kasi hindi ka nagdala bago ka nag-migrate dito? Napakamot sa ulong tanong niya. Hindi ko naisip. Nakasimangot na tinitigan niya ito. Paano ito naging successful businessman kung simpleng bagay lang hindi nito naisip? Pero baka naman inakala nitong kumpleto sa gamit ang resort na iyon. Pero imposible namang hindi nasabi rito ng lolo niya na walang kahit anong amenity sa lugar na iyon. Which brought her back to question number 1. Bakit ang Everwood ang pinili nitong puntahang resort? Sige na nga, makiluto ka na rito. Napilitan ang sabi niya. Hindi rin naman ay maaatim na siya ang maging dahilan kung bakit hindi ito makakain. Thanks, mas malapad na ang ngiti nito nang tumayo na ito. Kukunin ko lang yung fish ko saka yung mga kalahi ni Sebastian. Okay. Pagbalik nito ay dala na nito ang mga lapu-lapu at alimango. May bitbit din itong 2 6-pack beer. Napamaang siya dahil ang Herodes nakuha pang magdala ng beer samantalang hindi ito nakaalalang magdala ng pagkain at lutuan. Ahanin mo yung mga beer. Ang dami naman yan. Puna niya rito. Total nag-iihaw ka rito sa labas. Dito na rin tayo kumain. Mag-inuman na rin tayo. Hindi naman yan malamig, aniya. Palamigin natin sa dagat gusto mo. Huwag na baka umalat pa. She chuckled. Ilagay mo na yung isda mo sa uling habang malakas pa ang baga. Pwede bang ihawin ng lapu-lapu? Anong gagawin natin dyan? Wala naman tayong steamer dito. Palapu-lapu ka pa kasi dyan. Dapat ang na lang ang binili mo. Pagkatapos ng kulang-kulang 20 minuto ay naluto na ang mga isda. Kumurot siya ng laman sa isa. Ang sarap, aniya. Kukuha ko ng kanin sa loob. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay nauwi sila sa pag-iinuman. Pareho na silang nakasalampak sa lupa. Nang makaubos yun ng 2 lata ng beer, ay hindi na naman yan napigilan ng sarili na tanungin ito tungkol sa dahilan ng pagpunta nito sa Everwood. I don't want to talk about it. May nabuntis ka sigurong babae. Ganun naman palagi ang dahilan, diba? Nang lingunin niya ito ay nakita niyang nakatitigit sa lata ng beer nito. There was a pained look on his eyes. It was as if she had just hit a nerve. Tama ako, no? Bakit kasi hindi mo na lang pakasalan? Matabil na tanong niya. Hindi mo na rin habang buhay na matatakasan. At saka hindi ka ba nagigilty? Magkakaroon ka ng bastardo. Kawawa naman yung bata. Sinaid niya ang laman ng lata ng beer. Want more? Inabutan siya nito ng bago. Kinuha naman niya iyon. Saan galing iyan? Puna nito sa pulang statement sa dingding ng cottage niya. Pasadya ba yan? Ayan, oo, sinadyang i-vandal. Sinong may gawa? Nagsalubong ang mga kilay. Waring nag-aalala ang ekspresyon. Mga bata lang, huwag mong intindihin. Wala lang magawa sa buhay yung mga yun. Noong unang linggo ko nga rito, ikinalat nila yung mga basura. Tapos dinumahan yung mga nilabhan ko. Pero maliban dun wala na silang ginawang ibang perwisyo. Harmless naman sila kaya hindi ako masyadong nag-aalat tungkol sa kanila. Kinugulo ka pa rin ba nila? Umiling siya. Simula nang dumating ka, hindi na nakita. Nakita siguro nila na may kasama akong higante rito. Takot lang nila sa'yo. Malaking tao si Sil. Sa tansya niya ay lagpas pa ito sa 6 na talampakan. Hindi ka ba natatakot na manirahan dito mag-isa? Ay minong hindi pa ako dumarating. Mamaya pasukin ka ng masasamang loob dito. Hindi ako natatakot. Pagpunta ko pa lang dito, alam ko nang walang mangyayaring masama sa akin dito. Instinct ba ang tawag dun? I feel safer. Siguro binabantayan ako ng lola ko. My grandmother's dead by the way. How about your parents? Matagal na rin patay. Pareho sila. Tumangutang mo siya. I was barely 7 when my father died. He was an alcoholic. He drank himself to death. And your mother? She died when I was 13. I'm not sure anymore. Vehicular accident. And you, my parents ka pa ba? He nodded. They love you, of course. Lucky you. Didn't your parents love you? No, maybe. I can't remember anymore. Alam niya ang sagot doon. Hindi. Pero ang lang namang sabihin niya yun dito. Ayaw naman niyang mukhang kawawa sa harap nito. Pwede ba yun? Hindi ko talagang alam eh. Pero si Lolo August, sure akong mahal niya ako. Anybody else who loves Jana?
Si Roy ay mali. Hindi nga pala niya ako minahal. Ibang babae pala yung minahal niya. Hindi ako. Could you consider obsession as love? No, but obsession could be turned to love and love to obsession. Hindi siguro na-develop sa love yung obsession niya sa babaeng iyon kasi nabaliw siya eh. Pwede bang mabaliw dahil sa obsession, right? Well, I think if you're optional, an insane man, pwede kang mag-obsess sa isang bagay ng tao. Kung wala ka namang diferensya, you'll feel love. But I can say love can turn you into a potential insane man. He chuckled. Tumangutang mo siya. Fascinated si Rito dahil parang ang dami-dami nitong alam. You sound like you're a smart guy. Matalino ka ba? Academically? No. I used to have poor grades in school. I dropped out from college too. Never really liked sitting in a classroom chair. But you're successful. Bulalas niya. Hindi siya makapaniwala na wala itong hilig sa pag-aaral. How did you make it? Since I was a kid, I had always been interested in mechanics. When I was a second-year college, I was taking up mechanical engineering. I designed devices that could be used in aircraft. I know this design could be helpful to commercial planes. I logged on the internet, submitted proposal to different airline companies. Luckily, someone got interested. See Mr. Rushman. As an American based in Germany, he made me an associate of his and everything started. From there, using the amount I got from royalties, I put up my own engineering firm. That's the good thing about royalties. The money keeps on flowing. I plowed every and tabo in investment. Wow, nasambit niya. Lalo pang na-miss dito. She had always been a sucker for geniuses like him. Kahit siguro mabankrupt ito, sigurado siyang magagawa nitong bumangon ulit gamit ang pinakamahalagang asset nito, his brain. Pero bakit naman ito mababankrupt kung mautak nga ito sa negosyo? Sa mga negosyo mo, pinakamahal mo siguro yung engineering firm mo dahil yun ang kauna-unahan mong naipatayo. Pantay-pantay ang oras at atensyong ibinibigay ko sa mga negosyo ko. Wala akong pinababayan o itinuturing na paborito. You know business, just like life, is like living things too. Treat them harshly or don't give them enough attention and they die. Pakiramdam niya ay siyang living things na pinatutungkulan ito sa kinulang na atensyon at pagkalinga. Ang masakit pa, ang mga taong dapat magmahal sa kanya, ang ngayon pa ang nagpabaya sa kanya. Si Julia mas inuna pa ang career kaysa sa sariling anak. Si Sebrantes para rin siyang iniwan nang maging alcoholic ito. Hindi man lang ito nainis na lang siyang batang musmus at kailangan niya ng suportang maibibigay nito. But he chose to drink his way to death instead of taking care of his daughter. Natigil sa pagtunga si Sil nang mapansing nakatitig siya rito. Bakit? Tanaw nito sa kanya. Wala. Umiling siya at nag-iwas ng tingin. Masarap sigurong alagaan ng isang katulad nito. He seemed so passionate in everything he did. Sa paghawak ng mga negosyo nito at sa lahat marahil ng relasyong papasyaw nito. He seemed to be the type who once he fell in love fully. Bigay todo at walang ring preno-preno. Nakakatakot ka pala kapag bigla kang tumahimik. Waring pagbibiro nito. Ngitian niya ito. May naisip lang ako. Kumuha na siya ng isa pang lata ng beer at hinila ang tab niyon. Kaya mo ba? Don't worry. Mataas ang alcohol tolerance ko. Kinabukasan ay natuklasan ni Jana na wala na pala siyang malinis damit. Kaya ipuna siya niyang maglaba. Inilabas niyang maruruming damit niya at agad ibinabad ang mga puti. Ang mga dekolor munang kukusutin niya. Ngunit napansin niyang wala siyang paglagyan ng mga nakusot na. Malamang na ginamit ni silang isang balde at wala na lang iniwan sa banyo. Man, she muttered. Nagmarcha siya patungo sa CR. Itutulak ng niya ang pinto niyon nang lumabas mula roon si Sil. Nagtataas pa ito ng zipper. Sa halip na mapahiya ay natawa siya. Gawain ba ng successful na tao magsara ng zipper ng pantalon sa labas ng CR? Morning, bati nito sa kanya. Bagyang namumulang mukha sa pagkapiya marahil. Morning, ganti niya. Nandyan ba sa loyob iyong balde? Sorry, nakalimutan kong isauli. Ito ang kumuha ng balde. Are you gonna take a bath? Ako nang kukuha ng tubig mo. Hindi, maglalaba ako. Nakangang tumango ito. Parang may naalala ito. I see, problema mo. Kailangan ko rin nga palang maglaba. Wala na akong isusuot. She shied. Bibigyan na lang kita ng sabon. Natitiyak niyang iyon ang pinoproblema nito. Humakbang na siya upang balikan ang labada niya. Hinawakan siya nito sa braso upang pagilin siya. Sandali. Muntik na niyang maihagis ang hawak na balde sa sobrang pagagulat sa kanyang naramdaman. His palm was electric. Parang may kidlat na tumama sa kanya nang dumikit ang palad nito sa balat niya. When she looked up him, she felt even more electric charge jump between them. Masama siguro ang pagkakating ni Rito dahil bigla siyang ulitin. Sorry, pinilit niyang ignorahin ang nararamdaman.
Nagulat lang siguro talaga siya kaya gano'n ang nangyari sa kanya. Bakit na naman? Ano naman ang kailangan mo? Sabihin mo na, dali at mahalaga ang bawat segundo ng oras ko. Eh hindi rin kasi ako marunong maglaba. Ha? Huwag mong sabihin ako ang paglalabihin mo ng mga damit mo. Ano kasi naswerte? Hindi mo ako misis. Napakamot ito ng ulo nito. Nabayaran naman kita. Sige na, pumayag ka na. Exaggerated na bumuntong hininga siya. Hayang hirap talaga ng may kasamang senyorita. So payag ka na. Nakangiti ng tanong nito. Tumango siya. Alright, kukunin ko lang iyong maruruming damit ko. Happy, awat niya rito. Manit daw first. Mabuti nang nakasisig. Nilabas naman ito ang wallet nito at kumuha ng ilang billfolds. Saka iyon ibinigay sa kanya. Kinuha niya iyon at pinilang. Nanlaki ang mga mata niya. 5,000 pesos. Napaka-generous naman pala ito. Good enough. Kunwari ay hindi masyadong nasiyan sa ibinayang nito. Ay binulsa niya iyon. Nagmarcha na siya pabalik sa cottage niya. Ilang sandali lang ay dumating na si Sil dala ang mga maruruming damit. Ilang peraso lang naman ang mga iyon. Inihulog niya sa palangganang puno ng bula ang mga damit nito. Ano ka ba? Reklamo niya. Bakit may sinama sa mga damit ko? Bakit pare-pareho lang namang marumi ang mga iyan? Anito. Tuluyan na siyang nanggigil. Oo nga, pero hindi dapat nilalabhan ang damit kasama ang damit ng iba. Hindi ba yun itinuro ng mama mo sa labandera nyo? Ganun ba? Tumangutang mo ito. Huwag kang mag-alala. Wala naman kung an-an. I'm clean. Inilahad pa nito ang dalawang braso niya. Pinaikot niya ang kanyang eyeballs. Saka isa-isang kinuha ang mga damit nito para ihiwalay sa nilalaban niya. Wala naman siyang duda na malinis ito sa katawan. Mas makinis pa nga yata isa sa kanya. Kaya lang, yaks, she made a face when her hands found the blue underwear. May tatakpang polo sport. Tumawa lang ito. Parang tuwang-tuwa ito sa kanya. Dapat masanay ka na. Malapit ka ng mag-asawa. Siyempre kailangan mo siyang ipaglanga. Alangan namang ganyan lagi ang reaksyon mo kapag nakakita ka ng brief ng lalaki. Paano mo na lamang malapit na akong mag-asawa, Aber? Pinamaywangan niya ito. Nilagyan tuloy ng bula ang damit niya. Basta alam ko lang, pwede bang makagamit ng cellphone mo? Napapagod na siya na punahin ito. Kung bakit kinalimutan ito pati ang cellphone ito, kaya pumayag na lang siya kaagad. Nandyan sa cottage, sa higaan ko. Kunin mo na lang, aniya. Thanks again, bait mo talaga. Pumasok ito sa cottage niya at agad ding lumabas na lang kailangan ito. Do you mind if I do a call in my cottage? Sige lang, aniya. Nagpunta nga ito sa cottage nito. Katatapos lang niyang kusunin ang isang pang-itaas niya nang maalala niyang pubus na nga pala ang load. Niya dahil tumawag siya sa lola niya. Mabuti na lang at may naitabi siyang isa pang prepaid card. Tinurios na niya si Rod ang kamay at kinuha ang card upang ibigay kay Sil. Narinig pa niyang may kausap ito nang tumapat siya sa pinto ng cottage nito. Investigator here. Try to find out everything about her. I'll try to be back asap. Kumatok siya sa pinto. Excuse me. Aniya nang sumungo sa maliit na awak. Halatang nagulat ito sa boss niya. Ikaw pala. You need something? Itinaas niya ang hawak na prepaid. Ibibigay ko lang ito sa'yo. Paubos na kasi ang loan niyan. Ikaw na lang ang mag-punch kapag na-disconnect, okay? Okay, thanks. Now sweet, iniwan na niya ito. Iniisip niya kung sino ang babaeng tila gusto nitong paimbestigahan. May balak na rin pala itong umalis sa Everwood. Ayawan niya kung bakit para siyang biglang nalungkot. Kumusta na ang pinakapaborito kong apo sa buong mundo? Tatanong ni Lolo August. Okay naman ako, lo. Tugon ni Jana sa abuelo, kausap niya ito sa telepono. Cecile, maayos naman ba ang kalagayan ng lalaking iyon? Hindi ba nagrereklamo na malamok o walang tubig dyan? Wala siyang karapatang magreklamo dahil siya ang pumiling magpunta rito. Tumawa ito ng malutong. Napangiti naman siya. So what's the story behind it? Bakit napadpad dito si Cecile o si Sania? Hindi rin sinabi sa akin ang dahilan. Basta dumating dito si Lizardo isang araw. Tinanong daw siya ni Sil tungkol sa Everwood. Nakita pala niya sa Yellow Pages yung Everwood. Ang akala yata ni Sil si Lizardo ang may-ari ng resort. Junior ng lolo niya ang kanyang tito Lizardo. August Lizardo Trinidad II ang buong pangalan ng tiyuhin niya. Alam naman ng tito mo na hindi na pinapaupahan iyong resort, pero pinakausapan daw siya ni Sil na kausapin ako. Yun nga, gusto pala niyang rentahan iyong resort. Makulit si Lizardo eh. Nagpapagudshot yata sa boss niya, kaya pumayag na rin ako. At saka malay mo, baka maging close din kami ni Sil. Kilalang-kilala ang lalaking iyan. Sa mga katulad ninyo, have a mind for business siguro, aniya. Maraming magazine sa taklat ang lolo niya tungkol sa business. Pero kahit ilan hindi siya bumuklat ng kahit isa man sa mga yun dahil hindi naman siya interesado. Isa pa iniiwasan niyang makakita ng advertisement ng Natural Magic Cosmetic, kaya halos lahat ng babasay na hindi niya binabasa. Humina ang boses ng lolo niya nang muli itong magsalita.
Nagkakagusto na ba sa iyong lalaking yun ha, Jana? Anong pinagsasasabi niyo rin? Bakit hindi ka ba nagagwapuhan sa kanya? Ang akala ko naman ay magkakadebulupan kayo riyan. Kung may lalaki akong pwedeng pagkatiwalaan ng pag-iwanan sa iyo, siya na iyon. May diskarte siya sa buhay, hindi siya umaasa sa awat niya sa pag-build up nito kay Sil. Hindi ko siya gusto, hindi ko siya magustuhan. Jillian, kung ang inaalala mo ay hindi lang dahil mayaman siya. Hindi pa ho ako handang magmahal. Nakita niyo man ang nangyari sa akin. Dahil sa isang lalaki na uuwi ako sa pagtatag. Sino bang may sabi sa'yo mag-boyfriend ka ng may sayad? Huwag niyo nga ho akong sisihin. Basta kahit si Sil na ang pinakamagaling na lalaki sa buong mundo, ayoko pa rin sa kanya. Bakit ba parang maging sarili niya hindi siya kumbinsido sa sinabi niya? Sandaling nanahimik ito. May galit ka pa rin kay Julia, hindi ba? Noong bata ka pa, kahit paulit-ulit kitang pangaralan na hindi dapat magtanim ng sama loob sa mga magulang, alam kong sa puso mo ay hindi mo pa rin siya nakukuhang patawan. At lahat ng sama ng loob mo, pati galit mo kay Sebio, alam kong nananatili yun sa pagkatao mo. Pero sana, Jana, huwag mong idamay ang ibang tao sa galit mo. Nandito na naman ba tayo? Aniyang umiwi. Pang isang lebong beses na niyang narinig mula sa lolo niya ang litanyang iyon. Aminado naman siyang totoo ang mga sinasabi nito. Ang ikinainis lang niya, parang kasalanan pa niya na masyadong masakit para sa kanya ang karanasan niya. Noong bata pa siya kaya hindi niya yun malimot-limutan. Walang kasalanan si Juancho kung bakit kayo iniwan ni Julia. Natigilan sila dahil ino ng kauna-unahang pagkakataon na sinabi yun ng kanyang lolo. Tumawa siya ng mapakla bago nagsalita. You're right. Pumuntong hininga ito. Hindi ko na sana ito sasabihin sa iyo dahil ayokong lalong masira ang imahe ni Sebio sa anak niya. Pero sa tingin ko dapat mo na itong malaman. Malapit na akong malobatlo. Hindi interesadong wika niya. Edad 15 lang si Julia nang ipinanganak ka, di ba? Hindi ka ba nagtataka na masyado yata siyang bata na mag-asawa? Nag-post ito. Parang nagdadalawang isip pa ngunit maya-maya ay nagpatuloy. Si Julia, pinagsamantalahan siya ni Sebio ko. Napakurap-kurap siya. Noon madalas na manalong lakambini rito ng Pangasinan ng Momo dahil sa taglay niyang kagandahan. Isa sa mga naging taga-suyo niyang iyong ama, pero mataas ang pangarap ni Julia. Hindi ang makapag-asawa lang ng taga rito sa atin. Ang plano niya ay magtungo sa Maynila at mag-artista. Nakita kong mahal na mahal ni Sebio si Julia, pero hindi ko rin siya kinonsinti sa ginawa niyang pagkuha kay Julia sa dahas. Pero ano po bang magagawa namin ng lola mo kundi ang gawin ng nararapat? Namanhikan kami sa mga magulang ni Julia dahil umiwas din sila sa iskandalo. Pumayag na rin silang ipakasal ang mga magulang mo kahit iyak nang iyak si Julia habang sinasabing mas gusto pa niyang mamatay kaysa maikasal kay Sebo. She was stunned. Anak ako sa dahas, hindi niya mahagilap ang tamang termino. Nanlalambutin ang buong katawan niya. Napasandal siya sa dingding. Mahal ka naman ni Julia. Kung hindi niya nalaman na ipinagbubuntis ka niya, baka itinuro niya ang balak na magpakamatay. Nagpakamasal siya kay Sebio at ikaw ang naiisip niya kung bakit siya nagdesisyon ng gayon. Kaya huwag mong sabihin hindi kami nahal ng mama mo. Pero bakit malamig siya sa akin? Kahit kailan hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Hindi niya ako tinitingnan o inaalagaan. Iyon din ang dahilan kung bakit maaga siyang natuto na maging independent. 5 taong gulang pa lang siya ay siya na ang naghuhugas ng mga pinggan, nagsasayang at naglilinis ng kanilang kabayan. Hindi ko siya masisisi kung hindi niya makuhang ipakita sa iyo ang pagmamahal niya. Para sa kanya, simbolo ka ng pagkawasak ng pangarap niya maging artista. Nawala ang kalayaan niya ng araw na nabuo ka. Tuluyan ang pumatak ang mga luha niya. Kasalanan ko ba yun? Hindi mo kasalanan ang lahat ako. Nagmahal si Sebio ko, pero naging makasarili siya. Kaya siguro hindi siya makuhang mahalin ni Julia. At nang magkaroon siya ng pagkakataon na maabot ang mga bagay na inagaw sa kanya ng iyong ama, ginamit siguro niya noong paraan upang gantihan si Sebio. Tao lang din ang iyong ina, Jana. Pero alam kong dumating din siya sa punto na pinagsisisihan niyang pag-iwan sa iyo sa iyong ama. Iyong ginamit kong pantustos sa pag-aaral mo, sa kanya iyon galing. Hindi ko lang masabi sa iyo dahil baka magrebelde ka at hindi mo na gusto yung mag-aral kapag nalaman mo. May malaking pera pa siyang iniwan sa iyo. Bala kong ibigay sa iyo kapag wala na ako. Alam ko kasing hindi mo tatanggapin kung alam mong pamana yun sa iyo ni Julia. Pero kung nagsisi siya, bakit hindi niya akong binalikan? Iniisip ba niya na pera lang ang katapat ng ginawa niya? Nahihiya siya sa iyo, Jana. Sa laki ng pagsisisi niya, hindi niya makuhang lumapit sa iyo. Pinayuhan ko siya na huwag nang pagtagalin pa ang hindi niyo pagkakaunawaan hanggat hindi pa masyadong matigas ang puso mo. Pero naaksidente na siya bago pa siya makaipon ng sapat na lakas ng loob.
Second year high school siya nang mabalitaan niyang sumalpok sa truck ang kotseng minamaneho ng kanyang ina. Ayon sa investigasyon, mataas daw ang alcohol level ng dugo nito. Lipas na ang kasikatan nito ng mga panahong iyon. Ang paniniwala niya ay naging lasinggero na ito, tulad ng kanyang ama dahil hindi matanggap na kupas na ang kagandahan nito. Iyon pala, ang dahilan ng pag-inom nito ay ang guilt nito. And all along she thought Julia didn't want her to feel guilty about leaving her. Bakit ngayon lang sinabi ito sa akin? Tanong niya kay Lolo August. Somehow she felt more relieved upon hearing the truth. Mas mapapayak pa ka ba kung malalaman mo ikaw ang ugat ng mga pag-aaway ng mga magulang mo? Nag-aalala ako na lalo kang masaktan kapag nalaman mo anak ko. Sa kalapat sa tanganan, sapat na ang pagdurusa mo anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay tinawag siya nito. Mas gumana ang loob ko nang malamang may dahilan naman pala si mama nang iwan niya kami ni papa. Totoong pansariling kapakanan lang ang naisip niya. Pero sino ba ang hindi magiging makasarili kung nauna kang agawan ng mga pangarap mo ng ibang tao? Naniniwala ka nang walang kasalanan si Juancho Hernandez sa lahat o ang pagmumodelo ni Julia. Hindi ang mga yun ang umagaw sa iyong ina Jana. Well, I think naging bias ako kay Mr. Hernandez. She suddenly wanted to laugh. Parang gusto niyang puntahan ito at mag-sorry. Kahit wala naman itong alam na mula pagkabata ay sinisa niya ito. Mabuti naman. Mabalik tayo kay Sil. Mamaya yan, sir, still the same. Kahit malino na sa akin ang lahat, hindi pa rin ako handang magmahal. Pero hindi nga ba siya talagang handang magmahal? Bakit si Roy? Nakahanda siyang pag-aralan itong mahalin kung hindi pa rin natuklasan ang sakit nito. Because Sil is not Roy. Sil is an exceptional man. Definitely unattainable. Hindi lang malayo ang agwat ninyo sa isa't isa. Kasi layo pa ng Earth at Pluto. Kahit mahalin mo siya, suntok sa langit na mahalin ka niya dyan, sagot ng utak niya. Siya nga pala, wala bang naghahanap sa akin dyan? Si Roy, hindi naman ba nagpaparamdam sa inyo? Pag-iiba niya ng paksa. Oo nga pala, nakalimutan ko si Roy. Hindi pa naman nagpaparamdam. Pero kahapon may nagpunta nga pala ritong lalaki. Si Atty. Herrera daw siya at may pinabibigay sa yung package. Malilit lang na karoon. Siguradong alahas yun. Imporma nito. Pero hindi ko sinilip. Dagdag pa nito, halatang nagsisinungaling. But she didn't care. Sumimangot siya. Suhol, ani. Bakit ka naman bibigyan ng suhol? Sino ba yun ha? Wala ho, basta. Nag-isip siya. Huwag yun nalang sabihin dun sa abogado o katsay nang dumating dyan kung nasaan ako. Kahit ano pang package ang ipadala niya, ay huwag ninyong tatanggapin hanggat hindi nila kung nasaan ako. Tiyak na diyan sila pupunta. Maaasahan mo, apo. Julia never really forgot about her daughter. Minahal din pala niya si Jana. May mga bagay lang palang pumibigil dito upang ipakita yun sa kanya. Gumaan ang loob niya dahil doon at pakaramdam niya. Kung may kulang man sa kanyang pagkatao, bahagya iyong napunan. Handa na rin siya na magpatawad. Ang ikinalulungkot lang niya ay kung bakit kailangan itong kunin sa kanya ng mga panahon naghihintay pa ito ng tamang panahon bago muling magpakita sa kanya. Ngunit hindi na niya sinisi ang tadhana. Her mother has suffered nothing. Alam niyang makakakuha ito ng kapayapaan sa lugar na pinatunguhan ito. That night she had a dream. Bumalik siya sa pagising bata. Muli rin nabuhay ang mga magulang niya. Masaya sa silang buong pamilya habang nagpipiknik sa park. Napuno ng kaligayahan ang dibdib niya sa puntong parang gusto niyang sumabog. Hindi rin siya makahinga. Julia looked at her. Jana, wake up. Jana, you're in danger. Please wake up. Bigla siyang nagmulat ng mata. Ang sumalubong sa kanya ay ang kadiliman. Ngunit napatilisin ng maramdaman na may nakadagan sa katawan niya. It's only me. Roy, wika ng isang tingin. Roy, nasundan ako ni Roy. Get off me, you deranged jackass. Sinubukan niyang itulakit ko. Ngunit naramdaman niya na itinatalo nito ng tila lubid ang kamay niya. Her legs were already bound. Huwag kang maglumahal ko. Ilalayo kita sa lugar na ito. Wika nito. Binuhat siya nito. Parang sanay na. Sanay ito sa kadiliman gayong siya ay walang maaninag na kahit ano. No, nagsisigaw siya. Paano ba siya makakaligtas dito gayong parang siyang sako ng bigas na pinasa nito sa balikat nito? Kapag kuwan ay naalala niya si Sil, Sil, help me please. Binuksan na ni Roy ang pinto ng cottage niya. Kahit nagpapanik ay sinika pa rin niyang abutin ang switch ng ilaw sa dingding. Napuno ng liwanag ang buong cottage at bagayong umabot sa laban. Sil, sigaw uli niya. Huwag ka nang malikot. Sino bang tinatawag mo? Tanong ni Roy nasa boses ang irritasyon. Jana, nagtaas siya ng tingin at ganoon na lang ang paglukso ng puso niya nung makikita si Sil na tumatakbo palapit sa kinarona o niya. Mukhang bagong gising lang ito. Walang pang itaas at maong jings lang ang sunod. Sabrantes, wika ni Roy. She looked at him and though he had finally gone to the edge, tuluyan ang lumala ang sakit nito sa utak. Nagkita rin tayo.
Hindi mo na makukuha sa akin si Julia. Akin lang siya. Wika ni Roy. Dahil siguro inakala ni Sil na walang armas si Roy, kaya basta-basta nilatang itong sumugod. Nanlaki ang mga mata niya nang hugutin ni Roy ang isang baril na nakaipit sa bewang nito. Halatang nagulantang din si Sil dahil napaatras ito. Halatang hindi ito sanay makakita ng mga baril. Peace-loving citizen siguro. Oh God, may baril si Sil, wika niya. Yeah, I can see that. Ito parang pinapaga na ang isip kung paano tatapatan ng kaaway. Patay ka na ngayon, Sir Brandes. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit ayaw sumama sa akin ni Julia. Hindi ako naniniwalang ayaw niya sa akin dahil mas bata ako kaysa sa kanya. Kapag nawala ka, magiging malaya na rin kami ni Julia na magmahalan. Julia, nalilitong wika ni Sil. He's psychotic. Pag-iimporma niya rito. Napalunok siya. Umalis ka lang sa cottage mo. Sasama na lang ako sa kanya. Ako na ang gagawa ng paraan. Hindi niya gustong mamatay pa ito sa pagliligtas sa kanya. Maybe she could deal with Roy later. Makakaisip din siya ng paraan kung paano ito tatakasan. Kung paano pala hindi niya alam. Mahirap mag-isip habang nakikita niya yung nakatutong sa mukha ng silang Roy. At hayaan ka sa baliw na ito. No way, anito. Binalingan ito si Roy. Let her go or I will kill you. Ang tanga nito. Para ito lalabanan ng armadong baliw. Gusto na niya itong batukan kung maaabot lang niya. Ikaw ang papatayin ko. Shit! Sinipa niya ang likod ni Roy nang makita niyang kinalabit nito ang gatilyo. Pero parang hindi man lang ito naramdaman ito. Mabuti na lang at nakaiwas si Sil sa bala ng baril. Ay aywan niya kung ano ang nasa isip nito at tumakbo ito paikot kay Roy. Umikot din si Roy na kitatayuan ito para mabil pa siguro si Sil. Pero dahil nakasampas siya sa balikat nito, ay mas mabagal ito. Hindi nito mahabol-habol si Sil. Hanggang sa maramdam niyang nanginig ng buong katawan ni Roy at padabang bumagsak ito sa lupa. Kasama siya. Mabuti na lang at nakakilos siya kagad palayo bago siya madaganan ito. Kagad siyang dinaluhan ni Sil. Are you alright? Kinalas nito ang pagkakatali ng mga kamay at paa niya. Okay lang ako. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit parang patay na siya? Hindi na siya kumikilos. Tinadyakan ko lang. Sigurado ka walang masakit sa'yo. Kinapakapasin ito. Wala nga. Nag-aalala pa rin siya kay Roy. Paano kung may tinimaan ng mga vital organs nito? Lagot siya sa mga magulang nito. Tinakasan na nga niya ito. Ito na ang mga panahong kailangan lang. Siya nito. Mamamatay pa dahil sa kanya. Dalhin natin siya sa ospital. Nilapitan na ito sinubukang buhatin. Bakit ba sinang inaalala mo? Munti ka na niyang makidnap. Ex-boyfriend ko siya. May pinagsamahan din kami. Ex-boyfriend? Nakipagrelasyon ka sa baliw. Ano ka, desperada? Ako mga ipagtatanggol niya ang kanyang sarili mo niya yung silang kanyang bibig. How could she tell him the story about the girl who felt she was not loved? When someone showed up to shower her with attention, she was willing to reciprocate with whoever that person was. Dahil hindi ito sigurado kung may iba pang taong darating upang mahalin ito. Tatawagan ko ang mga magulang niya at si Mang Berong. Si Mang Berong? Oo, may number niya ako. Binigyan siya ni Mang Berong ng business card. Tawagan lang daw niya ito kapag kailangan niya ng bangka kapag luluwas siya. Baguhin mo yung posisyon ni Roy. Baka hindi siya makahinga. Itatali ko siya. Wika nito. Parang galit pa rin kay Roy at gustong makaganti. Tatanggi sana siya pero alam niyang para din yun sa kaligtasan nilang lahat. Baka magwala pa ito kapag nasa bangka sila at mahulog ito sa dagat.